hapon po. Huli ka sa Tugigaraw, Cagayan ang pananampal at paninipa ng dalawang opisyal ng LTO Region 2 at ang isa sa mga sinaktan, menor de edad. Tumanggi raw kasi ang babaeng singer na kasama ng mga biktima na lumapit sa mga opisyal. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa gitna ng pagtitipon sa Tugigaraw, Cagayan, makikita sa cellphone video na ito na naka-upload sa Facebook page ng Cagayan Public Information Office ang dalawang lalaking kausap ang isa pang lalaking nakaupo nang biglang sinapak at tinadyakan ng dalawang lalaki ang lalaking nakaupo. Dahil dyan, biglang itinigil ang tugtugan. Tumutugtog kami sir, respeto lang kailangan naman namin. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang babaeng tila umawat at nahila ang buhok. Ayon sa mga saksi, ang biktima, 15 anyos na minor de edad. Nasaktan din daw ang isa pang lalaking katabi niya na hindi na nakita sa video. Ang mga lalaking nanakit tinukoy ng Cagayan Public Information Office na mga opisyal ng Land Transportation Office Region 2. Ang nakauputi, si Assistant Regional Director Manuel Baricawa at ang nakaasul ay si Chief Enforcer Charles Ursulum. Ayon sa mga saksi, gusto raw palapitin ng isa sa mga opisyal ang isa sa mga singer pero tumanggi raw ito at saka sinaktan ang mga kasamahan. Sinuspinde na ng LTO si Baricawa na standard operating procedure ng ahensya para matiyak ang maayos at patas na proseso habang isinasagawa ang investigasyon. Utos ni DOTR Secretary Vince Dizon, tanggalin na sa pwesto sina Baricawa at Ursulum. Nag-order na ako ng immediate relief nitong ARD na to sa Cagayan. Sumulat na rin ako kay Executive Secretary Bersamin recommending yung immediate relief nito. Si Charles Ursulum, ano po ang gagawin sa kanya? LTO Chief Enforcer Division. Kasama din siya doon sa mga nanipa di ba? So Opo. tanggal din siya. Dalawa po sila na pinatanggal. Tanggal sila pareho. Lahat ng involved tanggal. Patuloy raw na kumakalap ng impormasyon ng DOTR. Yan yung mga sinasabi kong hindi na kailangan ng investigasyon. Kitang-kita naman Kitang-kita na doon sa video na kung paano silang mga abuso ng mga tao. Hindi pa pwede yan. Paulit-ulit kong sinasabi sa lahat ng mga kawane ng LTO, LTFRB, lahat ng kawane ng under ng DOTR. Pag yan, nahuli sila na ganyan at may report na ganyan na sila'y nang-aabuso ng mga kababayan natin, tanggal sila sa pwesto. Nakipag-ugnayan na raw ang DOTR at LTRO Central sa dalawang biktima at tutulungan daw nila ang mga ito kung gusto nila maghain ng kaso. Sinusubukan din makipag-ugnayan ng GMA Integrated News sa mga biktima. Sinubukan namin kunan ng pahayag sina Baricawa at Ursulum pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nabisto ang dalawang imbakan ng hininalang illegal na krudo sa Lubao, Pampanga. Posible raw na konektado ito sa modus na oil smuggling. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Sunny Buwersa ang tinalakay ng PNP at BFP madaling araw ng Huwebes ang pasilidad na ito sa Lubao, Pampanga na hinihinalang imbakan ng illegal na krudo. Nakatanggap daw sila ng reklamo tungkol sa masangsang na amoy sa lugar. Tumambad sa mga otoridad ang nasa 32 container na may lamang petrolyo. Nasapat din ang nasa 3,800 liters ng petrolyo, metal tanks, mga pump, tanker truck, mga resibo at 279,400 pesos na cash na pinaniniwala ang galing sa illegal trade. Libleb, mas dulo, hindi obvious kasi nga po poultry dito halos tas bukid na talaga siya dead end na dun sa dulo. So hindi mo iisipin na may papasok din na truck. Maaaring bahagi raw ito ng paihi modus na matagal nang ikinababahala sa rehiyon. Yan naman po yung modus operandi po nitong mga tanker, yung mga driver, may dinadaanan sila. Siguro ito yung parang stopover nila, nagdidiskarga sila ng mga laman nilang gasolina at yun nga, pinapalitan pa nila yun, nagkakaroon ng alteration. So yung mga dinidiskarga nila, nilalagay nila dito at yun ang nilalagay dun sa mga maliliit na container at ibinebenta nila. 16 ang naaresto. Isa sa kanila, isiniwalat na may isa pang imbakan sa Barangay Lourdes kung saan naaresto ang iba pang mga suspect. Naaktuhan pa ang isang truck na naglalagay ng hinihinalang illegal na krudo. Na-recover din ang mga container, 2 truck at dump truck na hinihinalang ginagamit sa illegal na pagtatransport ng krudo. Wala pang pahayag ang mga suspect na kasalukuyang nasa Lubao Municipal Police Station. Patuloy ang investigasyon ng pulisya.
Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Nayupi ang bubong ng isang taxi matapos mabagsakan ng container mula sa isang trailer truck sa Maynila. Nakatutok si Jomera Presto. Pasado alas 12 ng hating gabi nang mahagip sa CCTV ang taxi na yan na nasa bahagi ng Abad Santos Avenue sa Maynila. Kakaliwa sana siya papunta ng Recto Avenue. Pero maya-maya, bagamat walang laman ng container, makikita ang yupi ng bubong ng taxi. Sa kwento ng 60 years old na taxi driver na si Lito, kabababa lang raw halos ng kanyang mga pasahero at pauwi na sana siya sa Taytay Rizal. Pinasadyos ko na lang eh. Kala ko nga magtutuloy-tuloy yung pagbagsak ng container eh. Para ako natulala eh. Tulala ako eh. Pagbaba ko nga, ramdam ko yung tuhod ko nanginginig eh. Kasi nga, biro mo, laki-laki nun eh. Pumatong sa ibabaw ng taxi. Pasado alas 2 na ng madaling araw nang dumating ang mga tauhan ng MMDA. Agad nilang isinara ang kahabaan ng lugar habang sinusubukang iangat ang container pabalik sa truck. Bali, hindi na namin, wrecker crane, tsaka yung forklift ng MMDA. Matagal eh, kasi nag-start kami mga 2:30. Tapos mga 4:30 yata na natapos. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ng driver at pahinante ng truck. Pero base sa kanilang pahayag sa mga otoridad, posibleng tumaas ang kalsada dahil sa inilagay na aspalto. Dati na raw kasi silang dumadaan dito at hindi naman sumasabit ang kanilang truck. Dinala sa Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng trailer truck at taxi driver para sa gagawing investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. 2 araw bago ang pasukan sa Lunes, abala pa rin ang ilang paaralan sa pag-aayos ng mga pasilidad. At yan ang tinutukan ni Von Aquino. 2 araw bago ang pagbubukas ng klase, finishing touches na lang ang ginagawa sa Quezon City High School. 1:1 naman daw ang mga upuan para sa 3,100 junior at senior high school students. Pero may ilang sirang upuan. Ang iba wala ng armrest at ang iba naman wala ng sandalan at umuuga pa. Ayon sa kanilang principal, ang mga ito naman daw ay ipapadala pabalik sa Department of Education, pero ngayong araw din ay natanggap na nila yung kapalit na mga ito. Binigay sa amin para ma-fill in namin yung mga kulang na chairs. Aayusin pa, medyo pagagandahin ng konti para naman safe at maayos naman na gagamitin ng ating mga mag-aaral. Maayos na rin ang mga palikuran at supply ng tubig. Nakapag-misting at fogging na rin daw para maiwasan ang dengue lalo tag-ulan na. Ang gurong si Nico Calleja, first time magtuturo sa public school. Physically naman po, of course, kailangan kahit napagod kami ngayong Brigada Eskwela sa 5 araw na paglilinis ng classroom is kailangan handa yung aming katawan sa pagharap sa mga mag-aaral. Sa Tinid Kalangkuasan Integrated School sa Kasiguran, Aurora, puspusan pa rin ang paglilinis bago ang pasukan sa Lunes. Sa Iloilo City, di magkamayaw ang mga nagla-last-minute shopping ng school supplies. Pinakamabenta raw ang mga uniforme dahil bagsak presyo na. All set na rin ang mga paaralan. Sa Talisay City, Cebu, marami ang humabol kahapon sa huling araw ng enrollment sa mga pampublikong paaralan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, panibagong taas presyo sa petrolyo ang asahan sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng kumpanyang Uni Oil, piso at 60 sentimo hanggang piso at 80 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. Piso at 50 sentimo hanggang piso at 70 sentimo naman sa kada litro ng gasolina. Nauna nang sinabi ng Oil Industry Management Bureau ng Energy Department na kabilang sa dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang epekto sa pagitan ng kalakalan ng Amerika at China. Binabantayan din ng DOE ang magiging epekto ng gantihan ngayon ng pag-atake ng Israel at Iran. Nais ang DSWD na may managot sa kanila'y inhumane o hindi makataong pananakit sa lalaking PWD sa EDSA bus carousel. Nakikipag-ugnayan na raw sila para mahanap ang biktimang pinagtulungang bugbugin ng mga kapwa pasahero at kinuryente pa. Magbibigay daw sila ng kaukulang tulong. Sa ilalim ng Magna Carta for Persons with Disability, bawal ang diskriminasyon sa mga PWD, kabilang ang pagkakait sa public accommodation o transportation.
Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ang pamilya ng biktima.